YouTube na papuri para sa ating Panginoon ay hindi ko po kayo ma-accept na makapasok na dito sa Zoom meeting natin. So be on time po sa ating mga kapatiran. And kung malilate po kayo ay may accept ko lang po kayo after ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. So let's start. Before we start ay awitan po muna natin ang ating Diyos na buhay. 1 minute, saglit lang po. Ayan, imimute ko muna po kayo mga kapatid. Idikit dito. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen apart, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. And Jesus,
Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ang talagang kailangan natin sa ating mga buhay. Amen. And once again, ayan, nakapila po ang mga gustong pumasok sa ating Zoom. So, i-accept po muna natin. Ayan. So, naging 36 po tayo dahil nakapila sila habang tayo ay nagpupuri. So, once again po, mga kapatid, be on time po. So, imamute ko po ulit kayong lahat. So, dadako na po tayo sa ating opening prayer. So, manalangin po tayo. Let us close our eyes and bow down our heads. Panginoon, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong pagbibigay sa amin ng proteksyon, ng breakthroughs, mga blessing, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat ka, Lord, na bigyan ng parangal, ng papuri, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the 38 participants tonight na patuloy na inaalay, patuloy na ibinibigay yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga oras sa inyo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang mensahe ngayong gabi na ito ay maging katulong namin, Lord, upang malaman namin yung tamang pagdedesisyon, yung tamang landas na aming tatahakin sa aming mga buhay, pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. I declare spiritual wisdom sa bawat isa. Amen. And we rebuke any kinds of distraction sa aming paligid ngayong gabi na ito. Maraming salamat, Panginoon, kay ni-claim na namin ang katagumpayan at palagi niyo po kong itago sa inyong likuran. At kayo lamang, Panginoon, yung makita nila at hindi po ako. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And amen. So dumako na po tayo, mga kapatid, sa ating testimony portion. So ano po ba yung testimony? Yung pagbabahagi natin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon, or maybe pagpapalo sa ating na ginawa ng ating Diyos sa buhay mo. Anyone who wants to give thanksgiving sa ating Panginoon, kindly unmute your mic. Anyone for the 36 participants? Ayan, meron po ba? May nag-unmute po ba? Ayan. Tahimik tayo. Opo. Ayan, si Sister Mary Ann. Sige po. Yan po, ayun po, mapagpalang gabi po sa bawat isa, no? Lalo na sa ating Diyos. So, ayun po ay kapasalamat po ako sa Panginoon sa buong sa linggo na patuloy niya pong paggabay at pag-iingat po sa akin at sa pamilya ko. Sobrang thankful din po ako sa Lord kasi nung isang araw po ay kasi may nag-invite po kasi sa akin na mag-speak sa isang church. So, sabi ko parang parang medyo kaba ako sa didi ko. Sabi ko, hindi ako ganun kagaling sa mag-speak po. Pero even tumatayo na po ako sa church, leader po ako sa women's. Pero bigla pong sinagot ako ng Holy Spirit pagbukas ko po ng Bible. Kasi madaling araw yon, may message po agad sa akin ng Lord. So, thankful ako sa Lord kasi sabi ko, God reminders, pinapanahon na talaga para po na ako po ay gamitin talaga niya. Kaya salamat ako sa Lord din kasi despite po noon, even though marami po ako mga pinagdaanan, mga pagsubok sa buhay, lalo po na nagdaang week, thankful po ako sa Lord kasi sa pamagitan po ng pagsubok na yun, mas nagiging matatag po ako at nagiging malakas, hindi po dahil sa sarili ko, kundi sa tulong po ng Diyos sa akin at sa tulong at gabay po ng banal na Espiritu po sa akin araw-araw. Kaya thankful po ako sa Lord kasi talaga po hindi po siya nagkulang, hindi po talaga siya nagpabaya. Lahat po niya mga pinag-pray ko po talaga sa Kanya. Even matagal po siya nga nasagot, pero thankful ako sa Lord. Sabi nga lagi may tamang panahon. Kaya salamat sa Lord at pray ko po na mas lalo din po talaga akong gamitin po ng Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon na mas lalo po maging masigasig, lalo na po sa gawain ng Lord. So yun lang po. Salamat po sa Diyos. Ang Kanyang papurit po sa salamat. Thank you po. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo, Sis Mary Ann. At tunay nga po, expect niyo na po yung breakthrough kapag hinayaan niyo po na papasukin yung Panginoon sa buhay niyo. Po, sa paggamit sa buhay niyo po. Amen. Hallelujah po. So, meron pa po ba? Last testimony or magsisimula na po tayo?
So mukhang wala na. Ako po, Pastor. Ayan, si Sister Miraflor. Sige po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa paggabay niya sa akin sa araw-araw, maging sa mga anak ko po na bagamat kami layo-layo, pero lagi po nandoon yung divine protection ng Panginoon sa buhay naming mag-iina. Kasi po, single parents na po ako wala, byuda na po ako. Pero sa awa po ng Panginoon, araw-araw po na struggle sa buhay, ando doon po lagi siya. Lagi siyang nakagabay po sa amin. Ano man po ang hilingin ko sa kanya, sabi ko nga, Lord, ikaw na ang bahala kasi alam mo kung ano yung sitwasyon namin sa buhay. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kasama ko po sa bahay ngayon yung bunso ko pong anak na kambal. Grade 12 na po ngayon. Salamat po sa patuloy na paggabay ng Panginoon dahil awa po sa tulong po niya ay mga honor student po yung mga anak ko. Tapos yung provision na po sa amin sa araw-araw na pangangailangan po namin talaga hindi siya nagpapabaya. Kaya ma-amaze ko talaga sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Although, mentras lumalapit po tayo sa Kanya, nandiyan po lagi yung kaaway. Parang hinihila po niya tayo para palayo sa Kanya, pero hindi po hinahayaan ng Panginoon. Lagi po, sa totoo lang po, ang sinisimbahan ko pa po simbahan sa Valenzuela, lumuluwas pa po ako. Anytime na may, halos ginagamit din po ako sa church, pero lagi po ando doon yung divine protection ng Panginoon at yung paggabay niya. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen. Purihin po ang buhay niyo, Sister Miraflor. At patuloy po kayong magtiwala sa ating Panginoon. Yes. Amen. Hindi rin aksidente kung nag-iisa ka ngayon na nag-aalaga sa iyong anak. Biblical din po yan mga kapatid na once na single ka or single mom, sabi ng Biblia is mas ipagamit mo yung buhay mo para sa gawain ng Panginoon. Kaya purihin po ang buhay niyo po, Sister Mira. So, I'm sorry at nakamute po pala ako. Ayan. So, kanina pa po nabanggit yung word na church, simbahan. At ayan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. So, I encourage again po na i-open yung ating mga camera. Meron po mga nagpatay, kahit itutok nyo lang po sa kisame or kahit not directly sa inyo po para malaman ko lang po na hindi po tayo natutulog. Masarap magpahinga sa presensya ng Panginoon pero wag po nating tulugan yung gawain ng Panginoon. Amen? Thank you for the response mga kapatid. Okay lang po yan kahit nagtatrabaho po tayo. So once again mga kapatid, welcome sa ating Friday Daily Bible Study. Ginagawa po natin ito every Friday hanggat maaari. Hindi po tayo magmimintes dahil ito po yung ating mission, yung ipalaganap kung ano po yung sinasabi ng Biblia. And kanina po, 2 beses nabanggit yung church, simbahan. And wala po tayong PowerPoint ngayon because gusto ko pong makita yung mga reaction nyo sa ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. So I entitled the message tonight, Do Not Tolerate Sin. Amen. Ang pag-uusapan natin is yung the danger ng pagkukonsinte Amen. ng kasalanan. So tonight's message is not for the faint-hearted. It is not meant to entertain you for the 36 participants. It is a wake-up call. Amen. Dahil sa henerasyon ngayon, mga kapatid, the greatest danger to the body of Christ is not always persecution, but spiritual compromise inside the church. Inuulit ko po, spiritual compromise inside the church. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay tunay na
sa Amen. Kanya. At hindi Amen. rin po lahat ng simbahan ay ligtas paglaguan ng kaluluwa. Inuulit ko po, hindi lahat ng simbahan ay ligtas paglaguan ng kaluluwa. Amen. Alam ko po, I believe for the 36 participants, lahat po tayo ay may mga churches na dinadaluhan. Kaya I encourage you to get your Bible right now, to get your ballpen, your notebook, dahil ito pong katuruan ngayong gabi ang magiging gabay natin sa pagpili, sa pag-discern kung tamang simbahan ba yung dinadaluhan po natin. Amen. Mga kapatid, maraming mananampalataya ngayon ang nananatili sa isang simbahan hindi dahil sa katotohanan. Amen. Nakakalungkot po yan. Kundi dahil sa tradisyon, emosyon, o yung pakikisama nila sa mga kapatiran nila. Amen. Amen? Maraming salamat po sa mga nakita ko pong kumuha ng kanilang mga Bible and notes, ballpen. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag na maging mapanuri. Inuulit ko po, tayo po ay tinawag na maging mapanuri, hindi para maging judgmental sa mga kapatiran natin, kundi para lumakad sa liwanag at huwag makibahagi sa gawa ng kadiliman. Amen. I encourage you po Amen. na buksan po natin yung ating Biblia in Galatians chapter 5 verse 9. Galatians chapter 5 verse 9. Babasahin ko na po ito. Sapagkat ang kaunting lebadura ay nagpapasama sa buong limpak ng masa. Inuulit ko po, sapagkat ang kaunting lebadura, ano po ba yung lebadura? Ayan po yung yeast sa English o yung pampaalsa ng tinapay. Ulitin ko po, sapagkat ang kaunting lebadura or yeast, pampaalsa, ay nagpapasama sa buong limpak ng masa. Ano po yung masa? Ayan po yung part ng tinapay. Sa Biblia po mga kapatid, bakit ginamit ang yeast bilang simbolo? Sa Galatians chapter 5 verse 9, ang yeast po ay ginamit bilang metaphor o simbolo ng kasalanan. Sapagkat ang kaunting lebadura ay nagpapasama sa buong limpak ng masa. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin nito is kahit maliit na kasalanan lang na hinahayaan sa loob ng simbahan o grupo, pwedeng makasira sa kabuuan. Amen. Inuulit ko po, mga kapatid, katulad ng yeast na kaunti lang pero umaabot sa buong masa, ganoon din po ang epekto ng kasalanan. Kapag kinunsinte, lumalaganap po ito at nakakahawa. Amen. Inuulit ko po, kahit maliit na kasalanan lang na hinayaan sa loob ng simbahan o grupo, pwedeng makasira sa kabuuan. Amen. Hallelujah. So I'm gonna give you just 3 pointers para maintindihan po natin ito at mapag-aralan po natin ito ng mas malalim. Unang puntos mga kapatid, tolerating sin corrupts the entire body of Christ. Again, tolerating sin corrupts the entire body of Christ. Unang-unang puntos na oobserbahan nyo po sa inyong mga churches na pinagdadaluhan, ang pagkukonsinti ng kasalanan ay sumisira ng espiritual na kalusugan ng iglesia. Mga Amen. kapatid, sin that is tolerated is sin that will spread. The local church is supposed to be the body of Christ. Amen. Isang lugar ng healing, a place of healing, a place of holiness, at lugar ng katotohanan. But when sin is open, when sin is allowed, and when unrepentant behavior is ignored o hindi pinapansin, the church becomes spiritually sick. Kapag ang kasalanan po ay tinatanggap, pinapalusot, o pinapatawad ng walang pagsisisi at pagbabago, ang buong iglesia ay unti-unting nalalason. Tandaan niyo po mga kapatid,
ang simbahan ay katawan ni Kristo. Amen. Kung may parte ng katawan na may sugat, pero pinababayaan, hindi ba, ano pong mangyayari doon sa sugat na yun? Di ba po, kumakalat, nai-infect, at nagiging sanhi po ito ng mas malalang infection. Amen? Sa theology po, ito po ay tinatawag na tolerated iniquity. Ang uri po ng kasalanan na pinapayagang manatili sa isang sistema. Hindi lang po ito personal na problem, mga kapatid. Ito'y corporate sin. Isang bagay na dinadala ng buong iglesia. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid. May mga church leaders na nagtuturo ng mga sugar-coated gospel. Ano ibig sabihin po ng sugar-coated gospel? Yung itinuturo lang po ng mga pastor is yung gustong mapakinggan ng mga tao, yung mga magagandang katuruan lamang, yung mga hindi rebukable na mga katuruan, yung mga masasarap namnamin na salita ng Diyos. Pero binalaan po tayo ng Efeso chapter 5 verse 11. Babasahin ko po. Sabi po dito in Efeso chapter 5 verse 11, huwag kayong makisama sa mga gawa ng kadiliman, kundi inyong sawayin ang mga ito. Amen. Ulitin ko po. Sawayin nyo ang mga ito. Kapag ang simbahan nyo po ay walang nangyayaring pagsuway sa kasalanan, medyo mag-isip-isip na po tayo, Amen. mga kapatid. Dahil malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, huwag kayong makisama sa mga gawa ng kadiliman, kundi sawayin nyo ang mga ito. Hindi Amen. po tayo dapat magbulag-bulagan. Ang pinaglilingkuran nating Diyos ay banal. Amen. Hindi niya pinahihintulutan ang kasalanan kahit gaano pa ka-progressive ang isang church. Amen. Pansinin niyo po ito, mga kapatid. Maging si Jesus, maging si Jesus po, ay galit sa mga leader ng templo na nagkukunwaring banal, pero puno ng kasamaan. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 23. Tandaan po natin, mga kapatid, na kahit ang ating Panginoong Jesus ay nagagalit din kapag alam niyang nasisira, nababasura, Amen. hindi nare-respeto Amen. ang kanyang simbahan. Natatandaan niyo po, mga kapatid, yung dumating yung ating Panginoong Jesus sa templo at maraming mga nagbebenta, maraming mga negosyo na itinayo doon sa templo ng ating Panginoon. Ano pong nangyari sa ating Panginoong Jesus? Nagalit po ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya po tinotolerate yung mga ganoong gawain sa simbahan. Amen. Amen? Kaya kapag may pupuntahan kayong church, let's be mindful. Amen? Kailangan may nakikita po tayong pagsusuway kapag may nakikitang mali sa isang simbahan. Amen. Let's always remember, brothers and sisters, that a healthy church corrects, disciplines, and restores. Amen. And in the meantime, ang compromised church, ayan po yung mga churches na okay lang, ini-ignore yung mga kasalanan, avoids, imbis na sawayin, nagtatago pa po yung mga leaders. Pinoprotektahan pa po nila yung mga kasalanan. And usually, that's for the sake of their reputation, their attendance of the church, and for the loyalty ng leaders ng kanilang simbahan. So mga kapatid, again, sa pagpili ng church, hindi lahat ng church ay tama. Amen. Amen? Pero hindi rin ng simbahan ang magliligtas sa atin. Amen. Ang simbahan po ay tutulong lang sa atin para tayo ay lumago sa Amen. ating pananampalataya. Amen. Number Amen. 2 pointer, mga kapatid. Silence in the face of sin is a silent agreement with it. Inuulit ko po. Silence in the face of sin, katahimikan sa harap ng kasalanan, is a silent agreement with it. Ang katahimikan mo ay para ka na rin nag-a-agree sa Amen. kasalanan na Amen. iyon.
Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Ang pagtahimik sa gitna ng kasamaan, mga kapatid, ay isa na ring pagkakasala. Amen. Hindi lahat ng tahimik ay banal. Amen. Sa Biblia, may tinatawag po na sin of omission. Inuulit ko po, sin of omission. Ano po yun? Ito po yung mga pagkukulang na kasalanan din, na kapag nakita mong may mali sa isang church at pinili mong manahimik dahil natatakot ka na mawalan ka ng posisyon o kaibigan, tandaan mong hindi mo sinusunod ang katotohanan. Amen. Mga kapatid, I know na mahal mo ang kapatiran mo. Mahal mo yung kapwa mananampalatay mo. Pero ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay nagsasaway Amen. ng may pag-ibig. Amen. Amen? Hindi po tayo nananakit, mga kapatid, kapag nagsuway tayo. Pero ito'y tumatayo. Tumatayo lamang po tayo, mga kapatid, sa katotohanan. Kung Yes, pinili Lord. mong manahimik sa harap ng kasalanan, ng kasinungalingan o imoralidad, mga kapatid, masakit mang sabihin to, para ka na rin kasangkot sa nagaganap na kasalanan na iyon. Amen. Silence is not neutrality. Silence is agreement. Dahil kung tunay na mananampalataya ka, kapatid, hindi mo magagawang manahimik kapag harap-harapan ng Amen. nangyayari yung kasalanan. Hallelujah, Lord Amen. God. Amen. Kung tunay na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, hindi ka mananahimik. Tatapikin mo yung kapatiran mo at ikaw na mismo ang sasaway ng may pagmamahal. Hallelujah, Amen. Lord God. In Amen. a culture where love is often misunderstood as tolerance, the church must remember, mga kapatid, that true love speak the truth in grace. True Amen. love does not enable sin. Once again, true love does not enable sin. True love confronts what is killing the soul. Ayan yung tunay na pagmamahal na hindi mo hahayaan na masunog ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid. Halimbawa na lang po. Maraming youth sa church, iba't ibang mga church na naliligaw ng landas. Dahil, bakit naliligaw po yung mga kabataan na yon? Dahil walang nagtutuwid Walang sa kanila. covering. Hindi lang po mga pastor ang may karapatan magtuwid. Kahit na po yung mga matatanda sa mga churches. Amen? Ang mga matatanda sa pananampalataya ay minsan ay natutulog sa katotohanan. Amen. Minsan ay tahimik. Gusto lang simba uwi. Zimbabwe ang tawag yan. Simba, sabay uwi. Amen? Matatawag po ba natin yung tunay na mananampalataya? Kung tunay kang nagmamahal sa Panginoon, mamahalin mo rin yung mga kapatiran mo. Amen? Amen. Hindi ka mananahimik. Amen. Amen? Hindi ka tahimik. Hindi ka magbubulag-bulagan. Amen. Or worse, sumasakay ka pa mismo sa sistema ng kasalanan. Papatunayan ko po sa inyo, mga kapatid, na nakakatakot yung ganyan. Kawikaan chapter 17 verse 15. Sabi po dito, ang nagpapawalang sala sa masama at nagpaparusa sa matuwid, Oh my God. kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. Kawikaan chapter 17 verse 15, kung gusto niyo pong isulat yan, mga kapatid, ang sabi po dito, ang nagpapawalang sala sa masama at ang nagpaparusa sa matuwid, kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. Mga kapatid, ang simbahan ay dapat tagapagtanggol ng katotohanan. Amen. When we remain silent in the face of sin, we forfeit our prophetic voice. Ang pananahimik ay isang uri po, mga kapatid, ng pagtataksil sa ebanghelyo. Amen. Kung tatandaan po natin in the early churches in Book of Acts was known not just for
power and miracles, yung mga simbahan po sa Book of Acts, they are known for the purity and integrity. Amen. Tandaan po natin mga kapatid that when we lose the courage to speak the truth, we lose our authority in the Spirit. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. And for the last pointer natin, pointer number 3, staying in a spiritually corrupt church is dangerous to Amen. your soul. Once again, staying in a spiritually corrupt church is dangerous to your soul. Ang pananatili sa maling simbahan ay pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Mga kapatid, this is the hardest yet the most necessary point. Ito po, pakatandaan po natin itong pointer na ito. If your church no longer stands on the authority of Scripture, kapag ang simbahan mo ay hindi nakatayo sa kung anong sinasabi ng Biblia at nakatayo na lang ang simbahan sa kung anong sinasabi at paniniwala ng isang pastor, leave. Amen. I know it's painful, masakit. I know you love the people. I know you built many years of memories in that church. But if the leadership protects sin, it's like you're mocking God. holiness. Amen. Compromises doctrine. Mga Amen. kapatid, you're not being loyal to God by staying. Ito po yung pinakamabigat mga kapatid, pero pinakamahalaga. Tandaan po natin ito mga kapatid dahil for the 39 participants, lahat po tayo ay umaattend sa iba't ibang Amen, churches. Lord God. Thank you, Lord God, for your Amen. At words. hindi po ito tinuturo ng mga pastor dahil ayaw po nilang mawalan sila ng Thank you, members. Lord God, for the truth. Pero kailangan po natin ituro ito dahil ito yung katotohanan Yes, Lord mula God. sa Scripture. Amen? Amen. Ito po Hallelujah, yung Lord God. pinakamabigat pero pinakamahalaga na kung alam mong hindi na ayon sa Biblia ang simbahan mo, bakit ka pa mananatili? Hindi Amen. mo kinakalaban ng Diyos kung aalis ka sa maling simbahan. Ang mas nakakatakot ay yung manatili ka doon. Amen. Habang dahan-dahan mong tinatanggap ang mali. Amen. Inuulit ko po, habang dahan-dahan mong tinatanggap ang mali. Amen. Tunay yan po mga kapatid. Kapag ang isang tao ay palagi mong kasama na namumuhay sa kasalanan, isipin mo, every Sunday mo kasama yung makasalanan, or lahat naman tayo makasalanan, but magkaiba po kasi yung nananatili sa kasalanan sa nagkakasala. Amen. Don't get me wrong mga kapatid ha, kapag meron kang kasamang nananatili sa kasalanan, which is tayo ay nagkakasala pero marunong tayong magsisi sa ating kasalanan, kapag palagi mong kasama yung taong nananatili sa kasalanan, pagdating ng panahon, maiintindihan mo na rin yun. At Talikdan ang kasalanan. para sa iyo, yung kasalanan ng kaibigan mo na yun ay hindi na magiging kasalanan para sa iyo. Amen. Dahil totoo po yan, kung sino yung kasama mo palagi, maa-adapt mo yung buhay ng taong iyon. Amen. Amen? Minsan mga kapatid, ang katapatan sa tao ay nagiging pagtataksil sa Diyos. Amen. This is not church hopping na tinatawag mga kapatid, but this is soul preserving. Soul This winning. is soul preserving. Amen. This is not rebellion. Amen. Amen? This is obedience. Dahil Amen. sinabi ng ating Panginoong Jesus, my sheep hear my voice. Amen. Hindi yung boses ng pastor mo. Amen. Hindi yung boses ng kapatiran mo. When you hear His voice calling you out of deception, sumunod ka sa boses ng ating Panginoon. Kung hindi na itinuturo ang kabuuan ng Ebanghelyo, kung wala nang disiplina nang nagaganap, kung ang pamumuno ay mapagmataas, kung may favoritism na nangyayari sa isang Amen. church,
kung may compromise na nangyayari sa isang church, kapatid, umalis ka na. Amen. Mas mahalaga ang kaluluwa mo. Hindi mahalaga ang relasyon mo sa pastor mo, hindi mahalaga ang relasyon mo sa kapatiran mo. Mas mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. Amen. Pahalagahan mo ang kaluluwa mo dahil kapag pinili mong manatili sa church na hindi naghahari ang ebanghelyo ng Diyos, kapatid, sinasabi ko na sa iyo, yung kasalanan na naghahari dyan sa church na iyan ay maa-adapt mo rin. Amen? Amen. Mas mahalaga ang kaluluwa mo. Huwag mong ipagsapalaran ang pananampalataya mo sa isang simbahan na hindi tapat sa salita ng Diyos. Patunay mga kapatid, hindi ko po kayo hinihikayat na maniwala sa akin. Hinihikayat ko po kayong maniwala sa salita ng Diyos. Patunay mula sa salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Excuse me lang po. Ayan. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Sabi po dito, kaya't magsilabas kayo sa kanila at Amen. magsihiwalay kayo. Sabi po, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo sa marumi. Uulitin ko po. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, kaya't magsilabas kayo sa kanila at Amen. magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo sa marumi. Amen. Hallelujah. Ang tunay na iglesia ay hindi perfect. Amen. Walang church na perfect, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Ano po iyon? Sabi po, 2 Corinthians chapter 6 verse 17 po iyon, si Silda. Sabi po dito, kaya't magsilabas kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo sa marumi. Mismo po ang ating Panginoon ang nagsabi, iyan. Mga kapatid, ang tunay na iglesia ay hindi perfecto, walang perfect na church. Amen? Pero kung isang church ay nagpoprotekta sa isang kasalanan at walang pagsusuway na nangyayari, mag-isip na po tayo mga kapatid. Amen. Ang church dapat po ay nagpapasakop sa kung anong sinasabi Amen. ng salita ng Diyos. At ang tunay na pag-ibig ay may pagsuway sa tulong ng banal na Espiritu. Yes, Kung ang Lord God. simbahan ay hindi nagpapasa ilalim sa salita, hindi po ito iglesia. Amen. Ito'y isang relihiyosong organization lamang po mga kapatid. Kulto. Amen? I hope na naisulat po natin at magiging guideline po natin ito sa pagpili ng tamang pagdadaluhan Amen. na simbahan. At sa ating conclusion, for the last part ng ating pag-aaral, for our conclusion, mga kapatid, God first, not church first. Once again, God first, not church first. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa relasyon mo sa church mo ngayon. Amen. mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Your loyalty must never be to a denomination. Amen. Denomination, ayun po yung mga churches. Your loyalty must never be to a pastor, to a Amen. name, to a man. Yung alliance mo is to the Word of God, to the holiness, to the leading of the Holy Spirit. Amen. Ang pananampalataya mo ay hindi dapat nakatali sa pangalan ng church mo Amen, Lord God. o sa pastor mo. Amen? Inuulit ko po mga kapatid, hindi dapat nakatali ang pananampalataya mo sa pangalan ng church mo o sa pastor mo. Ang pamantayan mo dapat ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. At ayan po yung tinatayuan ko po palagi sa pagiging isang pastor dito sa bansang South Korea. Kapag wala yan sa Biblia,
Kapag against yan sa Biblia, hindi kita paniniwalaan. Dahil Amen. iisa lang po yung paniniwalaan dapat natin. Kung anong sinasabi ng Amen. Biblia. Kung ang simbahan ay hindi nagtuturo, hindi namumuhay at hindi nagtutuwid ayon sa Biblia, umalis ka. Amen. Huwag kang matakot. Alam ko takot ka, kapatid. Alam ko mapapahiya ka kapag umalis ka. Pero umalis ka, kapatid. Huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang bagong landas na tatahakin mo. Amen. Mga kapatid, hindi ang pastor mo ang maghahatid sa iyo sa kaligtasan. Hindi ang pastor mo ang magdadala sa iyo sa mas malagong pananampalataya. Ang banal na Espiritu ang maglalagay sa iyo doon. Yes, Ang Lord. ating Panginoong Hesus ang maghahatid sa iyo sa bagong landas. Ang Diyos ang maghahatid sa iyo sa isang lugar na may liwanag, Amen. na may kabanalan Amen. at katapatan. Amen. Amen? Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Tandaan mo ito, mga kapatid. Ang tunay na iglesia ay hindi ang may magandang sound system. Tandaan po ninyo yan, ha? Amen. Porque na bisita kayo sa isang church na napakaganda ng tugtugan ng sound system, ibig sabihin ay ayun na yun. Hindi po ganoon ang simbahan. Amen? Hindi porke maganda ang stage o malaki yung building, ang daming members, ay iyon na agad yung tama. Amen. Bumalik po agad tayo sa kung anong sinasabi ng salita. Amen. Tama ang simbahan kung si Kristo ang nasa sentro nito. Ang salita, ang Amen. pamantayan, at ang kabanalan ang pamumuhay. Amen. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat for the revelation na Yes, Lord God. pinagkaloob niyo po sa bawat mananampalataya for the 38 participants tonight. Lord, maraming salamat for these guidelines, Panginoon. Yes, Lord, Lord. hindi ang simbahan ang magdadala sa amin sa Amen, Lord kaligtasan, God. but ito po ay may malaking tulong sa amin sa aming paglago, Yes, sa Lord aming God. pananampalataya at sa aming paglakad sa katotohanan na Amen. nakabase sa Biblia, hindi nakabase sa sinasabi lamang Yes, ng Lord pastor. God. Panginoon, for the 38 participants right now, in the name of the Lord Amen. Jesus. Lord, release wisdom to Amen. each one of them. Yes, Lord God. Panginoon, huwag po silang magtiwala sa sinasabi ko. Bagkus magtiwala po sila kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen. Panginoon, gawin niyo po silang matalino sa pagpili, maging matalino, Panginoon, sa pag-observe, Yes, at Lord. bigyan niyo po sila ng wisdom sa tamang direksyon at Amen, tamang Lord God. desisyon na gagawin nila sa kanilang mga buhay. And Lord, kung nasa lugar man sila na hindi tama at hindi nagahari yung inyong kabanalan sa lugar na iyon, Lord, in the name of the Lord Jesus, bigyan niyo po sila ng discernment. Pag-apuyin niyo po yung discernment nila sa Amen. kanilang mga puso na magkaroon ng tapang, Lord, upang tumayo, upang maglakad Yes, sa Lord kung God. ano yung sinasabi ng Biblia. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa katuruan niyo po. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat isa Amen. upang iwan ang maling katuruan at yakapin ang tunay na ebanghelyo Yes, na Lord God. nakasulat lamang sa Biblia. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Wala po kayong sasanayin for the 38 participants na mamuhay Yes, Lord sa God. kasalanan. Yes, Lord, nagkakasala kami, pero Lord, marunong kaming magpakumbaba at Amen. humingi ng patawad sa Hallelujah, iyo. Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for this message. I hope and I pray and I declare na hindi lamang po ito napakinggan nila ang mensahe na ito, but it will help them, Lord, to transform their Amen. lives. Amen. Maraming salamat, Panginoon, for this victory. Amen. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Amen, Lord God. and amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa 38 participants. And before we Amen. end our Bible study, ay mag-picture po tayo, picture taking ng ating attendance. Gagamitin po natin ito
upang mas makahikayat po tayo ng mananampalataya na dumalo sa ating Friday Bible study. So I encourage you to open our cameras, and I'm gonna send this to our All for Jesus group message. Kung hindi pa po kayo kasali doon, nandun po yun sa ating page, sa pinakataas na page. Yes, Lord Amen. God. Dahil napaka-importante po mga kapatid na dumadalo tayo dito. Wala pong bayad po ito mga kapatid. Amen. Ginagawa lang po natin ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So, let's ready for our picture taking. And 2 page po ito. First page, picturean po natin first page. Yan. 15 seconds. Post lang po. 15 seconds. Saglit lang po mga kapatid. Ayan na, may video na. Ayan, once again. 15 seconds. Post. Yan, for the second page. Yan, post po tayo for the second page. 1, 2. Ayan, maraming salamat po. Pwede po bang i-on na natin yung ating mga mic? And before we end pala is, I encourage you po mga kapatid to raise, itaas po natin yung ating mga kamay ngayong gabi na ito as a sign of surrender, submission, hindi sa akin, but submission sa ating Panginoong Jesus. Lord God, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, may the love of the Father, the grace of the Lord, Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. Amen, amen, and Amen and Maraming amen. salamat po mga kapatid. Patuloy na po tayo sa ating mga kapatiran. Pastor, thank you so much for the very powerful message. Victory upon victory. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Fenton. Truly, God is See you again amazing. next Friday. God bless. Bye everyone. God bless you.